Magandang araw, mabuhay. Ako ay si Rafael Angelo Neri ng Pahinarya at ngayon ako ay magtuturo ng English skills. Basic English skills. Simulan natin. Pag-uusapan muna natin ang mga seksyon ng lesson na ito katulad ng past tense, present tense, future tense, sentence and word building, at saka basic punctuation. Simulan po natin sa mga tenses. Mga tenses daw ay vital in determining whether an action has happened, is happening, or will happen. Sinasaad daw po ng mga tenses ay importante daw ito sa pagtutukoy kung nangyayari, o mangyayari pa lamang ang isang aksyon. Tingnan natin ang mga example. Katulad ng sinabi ko, ang past tense daw ay ini-indicate ito whether the action has already happened. Kung nangyari na po ba ang isang aksyon. Ang example po na rin ay worked, made, stretch, at brush. Ang present tense naman, ini-indicate whether the action is currently happening. Sinasaad daw po ng present tense kung nangyayari na ba ang isang aksyon. Ang example po nito ay working, making, stretching, at brushing. Ang future tense naman, sinasaad daw po dito na mangyayari pa lamang ang isang aksyon. The action will about to happen in the future. Ang example po nito ay will work, will make, will stretch, and will brush. Example po ng ating mga tenses. Let's use all of those tenses in one sentence. Diba? The vehicle has left and is now making its way to Manila. We will arrive in an hour. Ang sasakyan daw ay nakaalis na at ito ay tumatakbo papunta sa Maynila. Tayo ay dadating sa Maynila ng isang oras. We can see clearly yung mga tenses natin dito. Ang past, present, and future, over which ang past natin is left, ang present natin is making, at ang future tense natin ay will arrive. It's important to know pala na ang future tense natin ay may indicators na makikita din natin na madali nating maalam or malalaman na future tense siya. Katulad ng words na will or would, something like that. Let's go to the next section, which is sentence and word building. Ang paglikha daw at paggamit ng pangungusap at salita. Now, pag-usapan muna natin kung ano ang sentence. Ang sentence daw o ang pangungusap is a group of words that build meaning and thought into what we want to communicate. Sinasaad daw po ng pangungusap ay ito daw isang grupo ng mga salita na naglilikha ng kahulugan at kabuluhan sa ninanais natin na sabihin. At ang word naman o salita, ang foundation or foundation ng every language o wika. Nagbibigay ito ng kahulugan sa mga gusto nating sabihin. It gives meaning. It gives meaning to the sentences we would like to say. Ang pinaka-basic no word structure ng sentence or sentence building ng English ay subject, verb, at object. Matatawag natin itong SVO. Ito ang pangunahing estruktura ng pangungusap. Inoorganisa nito ang mga salita at ginagawang mas madali ang pag-unawa sa kahulugan ng pangungusap. This organizes the words and make the meaning of the sentence easier to comprehend. Example, the dog is barking for it saw the neighbor. Makikita natin dito ang subject is the dog, ang verb is the barking, at ang neighbor is the object. Madali lang natin comprehend whether what is the subject at kung ano ang object. Malalaman natin ang subject kung sino man or kung sino ang naging doer ng verb natin. At ang object kung sino ang dinedirekta ng ating verb or ng ating subject. At sa panghuli, tayo ay nasa punctuation.
Important ang punctuation in determining whether the sentence is a question, expressing emotion, or denoting commands. Sinasaad daw po ang mga bantas ay madali or kinakailangan sa pagdetermina kung ano ang pangungusap. Kung ang pangungusap ay isang tanong, nagpapahayag ba ito ng emosyon o ng pag-utos? Ang mga basic o mga nakikita natin punctuation palagi sa English language ay mga ito. Period. It denotes authority, information. Sinasaad daw po ang period o ang tuldok ay nagbibigay ng otoridad o ng impormasyon. Pag-onansyo or pagsaad ng kahulugan. Comma. It denotes pauses or enumeration. Ang comma daw po ay sa sentence or in a paragraph, sa paragraph po, ay nag-aano po siya ng pause or sa sentence pause. Nagpo-pause, nagde-denote siya or nagsasaad siya na tayo ay tumigil ng mabilisan lang for a pause. Or enumeration, pagbibilang or pag-enumerate, pag iisa-isa ng mga bagay or mga gusto nating sabihin sa isang sentence or paragraph. Question mark. It denotes inquiry. Sumasaad daw ang question mark sa pagtatanong. Pagtatanong lang naman palagi ang question mark. Kung may inquiry ka or may gusto kong itanong sa teacher or sa mas nakatanda or anything na may information na kailangan mo sa kanila, in English, question mark lang yan. Exclamation mark. It denotes strong emotions. Ang exclamation mark ay nagsasaad daw ng malakas or very strong na emotion. Malakas na pagdamdam. Ang example daw nito ay pagbigla ka nasaktan or may sinasabi ka ng pasigaw. And colon. Ang colon daw po ay nagde-denote ng elaboration of previous information. Sinasaad daw po ng colon ang gustong sabihin pa or lista ng mga impormasyong naisabi o naikalap na before. Katulad ng use the following in the sentence, use the following in the paragraph below, colon. May kita nyo yung mga choices or yung mga kailangan nyong gawin or mga kailangan nyong piliin. And for that, tapos na po tayo sa ating lesson. Paalam, mabuhay. May you have learned in our lesson. Maraming salamat and God bless.